Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Ang devotion po natin for today ay galing po sa Genesis chapter 40. So, ang kwento pong ito ay kadugtong po ng pinag-agalan natin kahapon with Kuya John Dex. Ito po ay kadugtong ng Genesis chapter 39. Tukol pa rin po kay Jose or kay Joseph. So, konting context lang po. Ang kwento po natin ay nangyari sa Egypt. So, dito po sa ating kwento about Joseph, nung kahapon po, chapter 39, pinag-usapan po natin yung tungkol po kay Joseph, kay Jose, at sa asawa ni Potiphar. So, sa bandang dulo po ng kwento, ang chapter 40 po kasi ay kadugtong ng chapter 39. So, sa dulo po ng chapter 39, napag-agalan po natin na si Jose po ay pinagbintangan ng asawa ni Potiphar, na pinagsamantalahan siya nito at nagalit po si Potiphar. Si Potiphar po yung master ni Joseph. Si Joseph po kasi ay naging alipin. So, yung asawa po ni Potiphar ay pinagbintangan si Joseph na pagsasamantalahan siya at nagalit po si Potiphar. Bilang si Potiphar ay pinuno ng mga kaawal, ang ginawa niya po ay pinakulong niya po si Jose or si Joseph. So, ayun po. Yun po yung bandang dulo ng chapter 39. At ayun po, pag-aagalan po natin ang chapter 40. Ito po ay tungkol sa pagpapaliwanag or sa interpretation ni Joseph sa dalawang panaginip. Panaginip po ito ng tagasilbi ng alak at panaginip ng pinuno ng mga panadero. So, yung cupbearer po, yung tagasilbi ng mga alak, at yung baker, yung pinuno ng mga panadero. So, dito po sa chapter 40, si Joseph po or si Jose ay nasa kulungan sa Ehipto. Siya po ay pinakulong ni Potiphar dahil yung asawa ni Potiphar ay pinagbintangan siya na pagsasamantalahan daw po siya. So, kaya po ang setting po ng ating kwento for today ay sa kulungan, sa bilangguan po sa Ehipto. So, para maintindihan po natin, pinaghiwa-hiwalay ko po sa tatlong bahagi, yung chapter 40. So, sa unang bahagi po ay pag-uusapan natin yung tungkol sa pagkakabilanggo ng taga-silbi ng alak at pinuno ng mga panadero. So, bukod po kay Jose, nakulong din po yung cupbearer at baker ng Pharaoh. So, yun po yung una natin pag-uusapan. Pangalawang pag-uusapan naman po natin ay yung pagbibigay kahulugan ni Jose sa dalawang panaginip. So, ito po yung panaginip ng cupbearer at ng baker. At sa pangatlong bahagi po ay pag-uusapan po natin ang hatol ng Pharaoh doon po sa dalawang tao, yung pong tagasilbi ng alak at ang pinuno ng mga panadero. So, pakinggan po natin yung unang part sa Genesis chapter 40, verse 1 to verse 8. Pakinggan po natin. Ipinaliwanag ni Jose ang dalawang panaginip. Ika-40 kabanata. Pagkatapos ng mga nangyaring ito, nagkasala sa Paraon ang pinuno ng mga taga-silbi niya ng alak at pinuno ng mga panadero. Lubhang nagalit ang hari sa dalawa niyang opisyal na ito. Kaya ipinabilanggo niya ang mga ito sa bahay ng kapitan ng mga gwardiya sa palasyo, kung saan naroon din si Jose na kabilanggo. Si Jose ang katiwala ng kapitan ng mga gwardiya na nag-aalaga sa kanila. Nagkasama sila ng matagal sa bilangguan. Isang gabi, nanaginip ang tagasilbi ng alak at ang panadero ng Paraon habang naroon sila sa bilangguan. Ang bawat isa sa kanila ay magkaiba ang panaginip at magkaiba rin ang kahulugan. Kinaumagahan, pagpunta ni Jose sa kanila, nakita niyang nanlulupaypay sila. Kaya tinanong niya sila, "Bakit kayo malungkot?" Sumagot sila, "Nanaginip kasi kami pero walang makapagpaliwanag ng kahulugan nito." Sinabi ni Jose, "Ang Diyos ang nagbibigay ng kaalaman sa pagpapaliwanag ng kahulugan ng mga panaginip.
Sige, sabihin niyo sa akin kung ano ang mga panaginip ninyo. Yun po yung first part. Ito po ay sa Genesis chapter 40 verse 1 to 8. So dito po napakinggan po natin na meron pong dalawang taong nabilanggo pa. Ito po yung tagasilbi ng alak, yung cupbearer at yung pinuno ng mga panadero, yung baker. So ang nangyari po ay lubha daw pong nagalit yung hari dito po sa dalawang opisyal na ito. Pareho po silang nagsisilbi ng pagkain at inumin sa paraon. So, nagkaroon po ng insidente at nagalit po ang paraon sa kanila, kaya po ipinabilanggo po silang dalawa at nakasama po nila si Joseph, si Jose sa bilangguan. So, ayun po, meron daw po isang gabi na naginip po yung tagasilbi ng alak at yung panadero habang nandoon po sila sa bilangguan. Magkaiba po yung panaginip nilang dalawa at kinaumagahan po, ito po yung appreciate ko sa character ni Joseph sa chapter 6. Ang sabi po, kinaumagahan, pagpunta ni Jose sa kanila, nakita niyang nanlulupaypay sila. Kaya tinanong niya sila, bakit kayo malungkot? So ito, alam natin sa mga previous chapters na si Jose, si Joseph po ay may favor mula sa kanyang ama. At meron din po siyang favor na natatanggap mula sa Panginoon. So dito, isa siguro ito sa mga dahilan kung bakit talaga namang merong favor na nakukuha sa kanya. Ano nga yung Tagalog word na ginamit? Mamaya pabalikan po natin. Pero yun po, may favor na nakukuha si Jose sa kanyang ama at sa Panginoon. At dito po, nakita natin yung character ni Jose sa verse 6. Sabi po ay napansin ni Jose na nanlulupaypay sila, kaya tinanong na sila, bakit kayo malungkot? So for our reflection dito sa first part, siguro tanongin natin yung mga sarili natin na kapag ba mayroong taong malungkot, tayo po ba, do we go out of our way to comfort, to reach out to them kung bakit sila malungkot, to offer help, to offer support? Kasi yun po yung ginawa ni Jose dito sa verse 6. Nakita niyang nanlulupaypay sila, kaya tinanong niya sila, bakit kayo malungkot? Sa verse 8 po, sumagot po sila. Ang sabi po ng dalawa ay nanaginip kasi kami, pero walang makapagpaliwanag ng kahulugan nito. So, sa previous verses po, especially sa previous chapters, especially sa chapter 37, nabasa po natin na si Jose po ay may karanasan na po pagdating sa mga panaginip. Tinawag po siyang Joseph the Dreamer dahil meron na rin po siyang naging mga panaginip na mula sa Panginoon. Kaya po nung nagsabi yung dalawa na nanaginip sila pero walang makapagpaliwanag ng kahulugan ng panaginip nila, ang tugon po ni Joseph sa kanila sa verse 8, ang sabi po ni Jose, ang Diyos ang nagbibigay ng kaalaman sa pagpapaliwanag ng kahulugan ng mga panaginip. Sige, sabihin ninyo sa akin kung ano ang mga panaginip ninyo. So si Jose, nakita niya yung need kasi nga nakita niyang nilulupaypay, nakita niyang malungkot yung dalawa. So, nakita niya na mayroong problema at nag-offer siya ng tulong dahil capable siya, dahil meron siya experience pagdating sa mga panaginip mula sa Panginoon. Sa second part naman po, pag-usapan natin yung kahulugan ng dalawang panaginip. Ito po ay sa verse 9 to 19. Pakinggan po natin. Kaya sinabi ng pinuno ng tagasilbi ng alak ang kanyang panaginip. Sinabi niya, nanaginip ako na may isang puno ng ubas sa aking harapan. At ito'y may 3 sanga. Tumubo ito na mulaklak at nahinog ang mga bunga. Nakahawak daw ako sa saro ng paraon at pumitas ng ubas. At piniga ko agad sa saro. Pagkatapos ibinigay ko ang saro sa hari. Sinabi ni Jose, ito ang kahulugan ng panaginip mo. Ang 3 sanga ay nangangahulugan ng 3 araw. Hindi matatapos ang 3 araw, palalabasin ka ng paraon sa bilangguan at pababalikin ka sa trabaho mo bilang tagasilbi ng kanyang alak. Naway alalahanin mo ako kapag nasa mabuti ka ng kalagayan. At bilang pagpapakita ng kabutihan mo sa akin, banggitin mo rin ako sa paraon
para matulungan mo ako na makalabas sa bilangguan. Sapagkat ang totoo, sapilitan lang akong dinala rito mula sa lupain ng mga Hebreyo. At kahit dito ay wala rin akong nagawang kasalanan para ibilanggo ako. Nang marinig ng pinuno ng mga panadero na maganda ang kahulugan ng panaginip, isinalaysay din niya ang panaginip niya kay Jose. Sinabi niya, nanaginip din ako na may daladala ako sa ulo ko na 3 kaing na may mga laman na tinapay. Ang ibabaw ng kaing ay may laman na iba't ibang uri ng tinapay para sa paraon. Pero tinuka ito ng mga ibon. Sinabi ni Jose, ito ang kahulugan ng panaginip mo. Ang 3 kaing ay nangangahulugan ng 3 araw. Hindi matatapos ang 3 araw. Palalabasin ka ng paraon sa bilangguan. Pero ipapapatay ka niya. At ibibitin ang bangkay mo sa kahoy. At tutukain ito ng mga ibon. Sa ikalawang bahagi po, napakinggan po natin ang tungkol sa pagbibigay kahulugan ni Jose sa 2 panaginip. So, dito po mapapansin natin na ang galing ng Panginoon magpaliwanag. Yung paliwanag po kasi, 2 po sila. Yung una po ay yung baker, yung panadero. At yung una po ay yung cupbearer, yung tagapagsilbi ng alak. At yung pangalawa po ay yung panadero, yung baker. Yung panaginip po tungkol sa yung panaginip po ng tagapagsilbi ng alak ay tungkol sa vineyard, tungkol sa isang ubasan. So, basahin po natin ang sabi po dito sa verse 9, nanaginip ako na may isang puno ng ubas sa aking harapan. So, dahil siya ay tagapagsilbi ng alak, so yung pong panaginip niya ay tungkol din sa pinagmula ng alak, yung ubas. Sabi po dito, nanaginip ako na may isang puno ng ubas sa aking harapan at ito'y may 3 sanga. Tumubo ito at namulaklak at nahilog ang mga bunga. Nakahawak daw ako sa sago ng Faraon at pumitas ng ubas at pinagla ko agad ang sago pagkatapos ibinigay ko ang sago sa hari. So, ang panaginip ng tagapagsilbi ng alak ay tungkol sa ubas at ang panaginip po ng panadero, ng baker, basahin po natin. Ayun, ang panaginip po ng panadero sa verse 17, sa verse 16, sabi po dito na naginip din ako na may daladala ako sa ulo ko na 3 kaing na may mga laman na tinapay. So, yun, sa panaginip po ng parehong tagapagsilbi ng alak at ng panadero, pareho po sila makarelate dahil ang panaginip po nila ay tungkol po sa trabaho po nila, tungkol po sa ubas at tungkol sa tinapay. So, dito po mapapansin natin na si Jose ay pinaliwanag na po yung 2 panaginip. Yung unang panaginip ng tagasilbi ng alak ay medyo positive at yung panaginip po ng panadero, ito po ay hindi maganda. Kasi po sa verse 19, ang sabi ni Jose sa interpretasyon niya po sa panaginip ng panadero ay hindi matatapos ang 3 araw, palalabasin ka ng Panginoon sa bilangguan, pero ipapapatay ka niya at ibibitin ang bangkay mo sa kahoy at tutukain ito ng mga ibon. So, yung interpretasyon niya po sa panaginip ng tagapagsilbi ng alak ay positibo, pero sa interpretasyon niya po sa panaginip ng panadero, ito po ay mamamatay. So, ito po ang reflection po natin dito sa second part ay ganito po. Willing po ba tayo na sabihin yung katotohanan sa tao? Kasi po madaling magsabi kung ang katotohanan ay maganda. Katulad po nung sa interpretasyon po sa panaginip ng tagapagsilbi ng alak. Yung interpretasyon po sa kanya ay mag-restore siya. Siya po ay makakalaya, magkakaroon siya ng freedom, hindi na siya magiging bilanggo, at magkakaroon po ulit siya ng trabaho, mag-restore po yung kanyang reputasyon. Madali pong magsabi ng ganoong mensahe, pero mahirap magsabi ng mensahe na ikaw ay mamamatay. Yung mensahe niya po sa pangalawang panaginip sa panadero,
Yun po ay hindi madaling sabihin dahil posibleng hindi ito matanggap ng maayos ng pagsasabihan mo. So, for our reflection dito po sa pangalawang part, are we willing to preach the good news? Are we willing to preach God's word even if makakasakit ito? Even if may mga taong nabubuhay sa kasalanan na hindi ito matatanggap? Even if posibleng mag-reject tayo kapag ginawa natin ito. So again po, madaling magsabi ng mensahe na maganda, pero kung ang mensahe po ng mabuting balita ay sasabihin natin sa isang tao na nabubuhay sa kasalanan at hindi pa handa sa handang tanggapin ang Panginoon, ay gagawin pa rin po ba natin ito kahit mahirap? So ayun po ang pangalawang parte. Sa pangatlong parte naman po, ito ay tungkol sa paghatol ng Paraon sa tagapagsilbi niya ng alak at sa pinuno ng mga panadero. Ito po ay sa verse 20 to verse 23. Pakinggan po natin. Ang ibabaw ng kaing ay may laman na iba't ibang uri ng tinapay para sa Paraon, pero tinuka ito ng mga ibon. Sinabi ni Jose, ito ang kahulugan ng panaginip mo. Ang tatlong kaing ay nangangahulugan ng 3 araw. Hindi matatapos ang 3 araw, palalabasin ka ng Paraon sa bilangguan, pero ipapapatay ka niya. At ibibitin ang bangkay mo sa kahoy, at tutukain ito ng mga ibon. Dumating ang 3 araw, at ito ay kaarawan ng Paraon. Kaya nagpahanda siya para sa lahat ng opisyal niya. Pinalabas niya sa bilangguhan ang pinuno ng mga taga-silbi niya ng alak at ang pinuno ng mga panadero niya. At pinaharap sa kaniyang mga opisyal. Ibinalik niya ang pinuno ng mga taga-silbi ng alak sa kaniyang trabaho. Pero ipinapatay niya ang pinuno ng mga panadero at ibinitin ang bangkay nito sa puno. Nangyari lahat ang sinabi ni Jose sa kanila, pero hindi naalala ng pinuno ng mga taga-silbi ng alak si Jose. Sa pangatlong parte po, ito po yung paghatol ng Pharaoh. So, nangyari na po yung 3 araw. At pagdating po ng pangatlong araw, yun na po yung kaarawan, birthday ng Pharaoh. Kaya po nagpahanda po ang Paraon para sa lahat ng kanyang mga opisyal at pinalabas niya po ng bilangguan yung pong pinuno ng mga tagapagsilbi ng alak at yung pinuno ng mga panadero. So, nangyari po yung sinabi ni Jose sa kanilang dalawa. Ibinalik po sa trabaho yung tagapagsilbi ng alak at ipinapatay po ng Paraon ang panadero, pinuno ng mga panadero, at binitin po ang bangkay nito sa puno. Ito po yung eksaktong sinabi ni Jose doon po sa panaginip po ng dalawa. Pero po sa verse 23, ang sabi po doon, hindi po naalala ng pinuno ng mga tagapagsilbi ng alak si Jose. Sa second part po pala ng kwento natin, nagsabi po si Jose doon po sa tagapagsilbi ng alak na wag po siyang kalimutan na pwedeng kung pwede sabihin niya doon sa Paraon na wala siyang kasalanan. Basahin po natin. Okay po. Nasaan yan? Ayun, at sa verse 14 po, sabi ni Jose, naway alalahanin mo ako kapag nasa mabuti ka ng kalagayan at bilang pagpapakita ng kabutihan mo sa akin, banggitin mo rin ako sa Paraon para matulungan mo ako na makalabas ng bilangguan. So, yung sinabi niya rin dun sa tagapagsilbi ng alak na sapagkat ang totoo, sa pilitan lang akong dinala dito mula sa lupain ng mga Hebreo, at kahit dito ay wala rin akong nagawang kasalanan para ibilanggo ako. So, sinabi niya po sa tagapagsilbi ng alak na wala siyang kasalanan at sana maalala siya nito sa pagkalipas ng 3 araw pag pinalaya na siya ng Paraon. Pero hindi po yun nangyari. Sa verse 23, ang sabi po, pero hindi naalala ng pinuno ng mga tagapagsilbi ng alak si Jose. So yun po, natulungan po siya ni Jose dahil naging totoo yung pagbibigay niya ng kahulugan dun sa panaginip.
Pero sabi po sa verse 23, hindi po siya naalala ng pong tagapagsilbi ng alak. So for our conclusion po dito sa third part ay at tayo po katulad ni Jose, tayo po ay pwedeng gamitin din ng Panginoon to reveal His Word, to reveal His mysteries to others. So dahil po tayo ay mga Kristiyano, dahil tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, pwede po natin i-reveal yung mga natutunan nating salita ng Panginoon sa iba. Meron po tayong mga matutunan na madali lang i-share sa iba. Katulad po ng magandang interpretasyon sa panaginip ng tagapagsilbi ng alak. Madali po yung i-share kasi mabuti po talaga yung balita eh. Mapapalaya siya at mai-restore yung reputation niya. So madali lang yung sabihin. Pero po meron din po mga tayong mababasa as we go deeper sa salita ng Panginoon na medyo mahirap sabihin sa iba. Medyo mahirap i-share sa iba, lalo na sa mga taong nabubuhay pa sa kasalanan. Hindi pa nila talaga fully matatanggap yung ganong mensahe. Pero kailangan pa rin natin sabihin. Katulad ng ginawa ni Jose sa pagbibigay niya ng kahulugan sa panaginip ng panadero. Hindi madaling sabihin sa isang tao na pagkatapos ng 3 araw, ikaw ay ipapapatay, ikaw ay ibibitin ang bangkay mo sa puno at kakainin ka ng mga ibon. So imagine merong isang tao nagsabi sa inyo ng gano'n, after 3 days mamamatay ka at ibibitin ang bangkay mo sa kahoy, sa puno. So may mga mensahe ng Panginoon. Meron tayong mga mababasa sa Bible as we do our devotion na medyo masakit, hindi lang para sa atin, kundi para din sa iba. Ayun po. Yun po yung kailangan kasi natin, pero kailangan pa rin natin gawin. Kailangan pa rin natin sabihin because we are messengers. We are messengers of God. As Christians, so yun po. As Christians, siguro ako po ang tinatry kong gawin bilang Kristiyano. Una, pagbasa ng salita ng Panginoon. Pangalawa, sundin yung salita ng Panginoon. At pangatlo, ipamalita yung salita. So magbasa, sundin, ipamalita. So yun po yung ginawa din dito ni Joseph. So as we do discipleship, because we are a disciple-making church, sana po lahat tayo ay gawin po ito. Magbasa ng salita ng Panginoon, sundin yung salita ng Panginoon, at ipamalita ang salita ng Panginoon. Nasa ganun po ay magamit din tayo ng Panginoon, katulad po ng paggamit ng Panginoon kay Jose. So yun po. Yun po ang kabuuan ng ating daily devotion mula po sa Genesis chapter 40. So yun po, si Jose po ay ginamit ng Panginoon, pero siya po talaga ay pinagtitibay ng Panginoon, inihahanda siya. So nakita natin hanggang chapter 40 na ang daming challenges na hinarap ni Jose. Pero patuloy pa rin siyang ginagabayan ng Panginoon at kasama niya ang Panginoon. At dahil kasama niya ang Panginoon, siya po ay nananatiling tapat sa Panginoon. At kayang-kaya niya po lahat ng pinagdadaanan niya kahit nasa kulungan siya dito sa verse 40 dahil alam po niya na kasama po niya ang Panginoon. So again, ayun po ang tungkol sa ating devotion for today. Genesis chapter 40, ang pagpapaliwanag ni Jose sa dalawang panaginip, ang panaginip ng tagapagsilbi ng alak at panaginip ng pinuno ng mga panadero. So ayun po, good morning po sa ating lahat. So ayun po, let us pray. Let us pray. Yes, Lord, thank you, Lord God, sa opportunity, Lord God, na pag-aralan ng salita mo, Lord God. Lord, ikaw ay Diyos na tapat, Lord God. Lord, hindi ka nagbabago, Lord God. At Lord, your thoughts are higher than our thoughts, your ways are better than our ways, Lord God. Lord, meron mga bagay na hindi kami naintindihan sa kasalukuyan, Lord God. Lord, we put our hope in you, Lord God. We put our trust in you, Lord God, that you are in control. At Lord, katulad, Lord God, ni Jose, na sa chapter 40, Lord God, ay nasa bilangguan, Lord God. Lord, kahit nandun siya sa ganoong sitwasyon, Lord God, ay buo ang tiwala niya sa iyo dahil alam niya kung sino ka at alam niya kung ano ang kaya mong gawin, Lord God. At Lord, tulad ng paggamit mo kay Jose, Lord God, na
binigyan mo siya ng wisdom, Lord God, to interpret dreams, Lord God. Lord, bigyan mo rin kami ng kagunungan, Lord God, na mapag-agalan ang salita mo, Lord God, at maipamalita ito sa iba, Lord God. Lord, hayaan mong mabasa namin ang salita mo, sundin namin ang sinasabi mo, at ipamalita po namin sa iba ang kabutihan mo, ang mabuting balita, Lord God. Lord, binibigyan namin sa iyo lahat ng kapagihan, Lord God. All glory, honor, and praise to you alone, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. So yun po, thank you so much po sa pagtatagang makinig for today. And see you all po sa ating devotion po tomorrow. God bless us all po.